Nanginginig ang mga daliri ni Priam habang mahigpit na nakakapit sa lailayan ng duster ni mama niya. Amoy pawis at takot. Iyon ang dalawang bagay na hindi niya malilimutan sa loob ng presintong iyon na amoy kalawang at lumang papel. Isang pulis na malaki ang tiyan ang pilit na humihila sa braso ni Eileen, pero mas mahigpit ang kapit niya sa kamay ng anak. Bitawan niyo ang nanay ko, sigaw ng 7 taong gulang na bata, garalgal ang boses sa pinipigil na iyak. Wala siyang kasalanan. Walang nakinig. Sa gulo ng mga taong nagrereklamo, mga pulis na sumisigaw, at ang walang tigil na tunog ng makinilya, ang boses niya ay parang hangin lang na dumaan. Nakita niya ang pagod at pagsuko sa mga mata ni Eileen. Bumulong ito, halos hindi na marinig. Priam, anak, bumitaw ka na. Pero hindi niya kaya. Kung bibitaw siya, parang binitawan na rin niya ang lahat. Sila na lang dalawa ang meron sa mundo. Kung mawawala ang nanay niya, paano na siya? Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaking lasing ang biglang nag-amok sa kabilang dulo ng istasyon. Nagtakbuhan ang 2 pulis na malapit sa kanila, pati na ang pulis na maihawak kay Eileen ay napalingon. Sa isang saglit na iyon, tila huminto ang oras. Nagkatinginan sila ni mama niya. Isang tingin lang pero sandamakmak ang kahulugan. Takot. Desperation. At isang kislap ng pagkakataon. Takbo, halos pabulong na utos ni Eileen. Hindi na nag-isip si Priam. Kasabay ng paghila niya sa kamay ni Eileen, tumakbo sila. Palabas ng presinto, sa gitna ng nagtatakang tingin ng mga tao sa labas. Walang lingon likod. Rinig nila ang sigaw ng pulis, hoy. Bumalik kayo rito, pero hindi sila huminto. Lumiko sila sa isang masikip na eskinita. Amoy ihi at basura. Madulas ang daan. Halos matumba si Eileen pero hinila siya ni Priam, gamit ang lahat ng lakas sa kanyang maliit na katawan. Dali, ma. Humahagulhol na si Eileen habang tumatakbo. Ang mga paa niya ay tila pagod na, pero ang kamay ni Priam na nakahawak sa kanya ang nagbibigay dito ng lakas. Dito sila lumaki sa mga eskinita ng tondo. Kabisado nila ang bawat liko, ang bawat butas, ang bawat taguan. Nakarating sila sa maliit na sari-sari store ni Aling Nita, isang matandang kaibigan ng kanyang ina. Hingal na hingal silang sumuong sa loob. Agad na isinara ni Aling Nita ang rehas na pinto. Eileen! Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Salubong ng matanda, puno ng pag-aalala. Napasandal si Eileen sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig, habang si Priam ay nakayakap pa rin sa kanya, humihikbi. Inakusahan po ako, Aling Nita, sabi ni Eileen sa pagitan ng mga hikbi. Pinagbibintangan nila akong nagnakaw sa pabrika. Sa manager kay Maam Rachel. Rachel. Halos manlaki ang mga mata ni Aling Nita. Pero paano? Bakit? Hindi ko po alam. Basta na lang po may nawawalang pera sa drawer niya, at ako daw po ang huling pumasok sa opisina niya. Wala po akong kinuha. Maniwala po kayo. Habang nag-uusap sila, ang isip ni Priam ay nasa isang lugar lang. Bakit laging kami? Bakit laging si Mama ang nahihirapan? Tiningnan niya ang kanyang pudpod na tsinelas, may kaunting punit sa gilid. Tiningnan niya ang duster ni mama niya, na dati matingkad ang kulay pero ngayon ay kupas na. Palagi na lang silang ganito. Palaging kulang, palaging pinagkakaitan. At ngayon, pati ang kalayaan ni mama gusto pang kunin. Kailangan mo ng abogado, Eileen, seryosong sabi ni Aling Nita. Hindi mo to pwedeng harapin mag-isa. Umiling si Eileen, ang mukha ay basang-basa ng luha. Saan naman po tayo kukuha ng pera pambayad sa abogado? Ang kinikita ko sa pabrika, kulang pa sa pagkain at upa natin. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng electric fan at ang mga hikbi ni Eileen. Sa isip ni Priam, nag-uunahan ang takot at galit. Galit sa kung sino mang gumawa nito sa kanila, at takot na baka ito na ang katapusan. Biglang may naalala si Aling Nita. Teka, may isa akong kilala. Matagal na, pero baka matulungan niya tayo. Napakagaling na abogado. Ang kaso lang ni. Nag-atubili ang matanda. Ang kaso, baka hindi mo gustong lapitan. Kumunot ang noo ni Eileen. Sino po? Si Attorney Troy. Troy Monasterio. Sa pagbanggit pa lang ng pangalang iyon, nakita ni Priam ang pagbabago sa mukha ng kanyang ina.
Nawala ang pagod, napalitan ng gulat tapos sakit. Isang klase ng sakit na hindi pa niya nakikita dati. Parang isang lumang sugat na biglang kumirot. Hindi po, mabilis na sagot ni Eileen, halos pikit mata. Kahit sino, wag lang siya. Pero Eileen, wala na tayong ibang pagpipilian, giit ni Aling Nita. Sikat na sikat siya ngayon. Palagi kong nakikita sa Ziyi, kayang-kaya kanyang ipagtanggol. Umiling lang si Eileen, nakayakap sa kanyang mga tuhod. Hindi na siya nagsalita. Nakatingin lang si Priam sa kanyang ina. Hindi niya maintindihan ang lahat, pero isa lang ang malinaw sa kanya, ayaw ni Mama na lapitan ang Troy na iyon. Pero kung siya ang pag-asa nila, anong gagawin nila? Magtatago na lang ba sila habang buhay? Hihintayin na lang ba nilang mahanap sila ng mga pulis? Bakit ako lang palagi ang lumalaban para sa amin? Tanong niya ulit sa sarili. Pero sa pagkakataong ito, may kasama ng sagot. Kasi kailangan. Dahan-dahan siyang tumayo. Kinuha niya ang isang piraso ng papel at ballpen sa ibabaw ng counter ni Aling Nita. Aling Nita, mahina niyang tawag. Napatingin sa kanya ang matanda. Saan ko po makikita yung Attorney Troy? Naintindihan agad ni Aling Nita ang ibig niyang sabihin. Sumulyap ito kay Eileen na nakapikit pa rin at pagkatapos ay isinulat ang isang address sa papel. Inabot niya ito kay Priam kasabay ng 2 pirasong 20 pesos. Sa Makati yan, iho. Mag-jeep ka. Ingat ka. Tumango si Priam. Tinago niya ang papel at pera sa kanyang bulsa. Lumapit siya sa kanyang ina at marahang hinalikan ito sa noo. Babalik po ako, Mama, bulong niya. Hindi niya hinintay ang sagot. Mabilis siyang lumabas ng tindahan at nagsimulang maglakad, palayo sa eskinita, patungo sa isang lugar na hindi niya alam, para hanapin ang isang taong hindi niya kilala, para iligtas ang kaisa-isang taong pinakamamahal niya sa mundo. Ang biyahe papuntang Makati ay parang paglipat sa ibang mundo. Mula sa masisikip at magugulong kalye ng Tondo, napunta siya sa malalapad na kalsada na puno ng matatayog at makikintab na gusali. Nanliit siya. Ang suot niyang luma at maruming t-shirt at ang pudpud niyang tsinelas ay tila sumisigaw na hindi siya kabilang doon. Nahanap niya ang building. Napakatayog nito, gawa sa salamin na sinasalamin ang langit. Kinakabahan siyang pumasok. Malamig ang hangin sa loob. Pinigilan siya ng guard. Saan ka pupunta, bata? Kay Attorney Troy Monasterio po, sagot niya, sinisikap na huwag mautal. Tinaasan siya ng kilay ng guard. May appointment ka ba? Umiling siya. Importante po. Tungkol po sa nanay ko. Bawal ang walang appointment. Bumalik ka na lang. Pero hindi siya sumuko. Naghintay siya sa lobby. Bawat taong lumalabas na nakasuot ng magagarang damit ay tinititigan niya. Halos 1 oras na siyang naghihintay nang may narinig siyang nagsabi, Attorney Troy, una na kami. Napalingon si Priam. Isang lalaking matangkad, nakasuot ng mamahaling suit, ang papalabas ng elevator, kasama ang ibang mga abogado. Siya na siguro iyon. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Priam at humarang sa daraanan ng lalaki. Attorney Troy. Nagulat ang lalaki at ang mga kasama nito. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Yes? Who are you? Ako po si Priam, sabi niya, habol ang hininga. Kailangan po namin ng tulong niyo. Ang nanay ko po kinuha siya ng pulis. Pero wala po siyang kasalanan. Pinagbintangan lang po siya. Mukhang naiirita ang lalaki. Kid, I'm busy. Talk to Jim by secretary. Set an appointment. Pero kailangan na po ngayon, pagpupumilit ni Priam, nararamdaman na ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Wala na po kaming ibang malalapitan. Pakiusap po di. Akmang tatalikuran na siya ng abogado nang isigaw ni Priam ang huling barahan niya. Ang nanay ko po si Eileen po. Eileen de la Cruz. Huminto ang lalaki. Tila may kung anong tumama sa kanya. Dahan-dahan itong lumingon pabalik kay Priam. Nawala ang inis sa mukha nito, napalitan ng pagkalito. Ang mga mata nito, na kanina'y matalim at walang pakialam, ay tila may hinahanap na kung ano sa kawalan. Inulit nito ang pangalan, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili. Ang boses nito ay mas mahina, halos isang bulong na puno ng pagtataka at isang emosyon na hindi maintindihan ni Priam.
Eileen! Eileen! Ang pangalan ay tumama kay Troy Monasterio na parang isang malamig na hampas ng hangin sa isang maalinsangang gabi. Hindi malakas, pero sapat para mapahinto ka. Sapat para balutin ka ng isang pamilyar na kilabot na hindi mo maintindihan kung saan nanggagaling. Ang mga boses ng kanyang mga kasamang abogado ay biglang naging isang mahinang ugong na lang sa kanyang tainga. Ang tanging malinaw na nakikita niya ay ang desperadong mukha ng batang gusgusin sa kanyang harapan. Eileen! Inulit niya sa kanyang isip. Parang pangalan ng isang taong dapat niyang kilalanin. Isang multo mula sa isang buhay na hindi niya matandaan. Give me a minute, mariin niyang sabi sa kanyang mga kasama, hindi inaalis ang tingin sa bata. Nang makaalis ang mga ito, dahan-dahan siyang lumuhod para magpantay ang kanilang mga mata. Ang mamahaling tela ng kanyang slacks ay dumikit sa makintab ngunit malamig na sahig ng lobby. Priam, tama, tanong niya, mas malumanay na ngayon ang boses. Halika, sumama ka sa opisina ko. Doon tayo mag-usap. Tumango lang ang bata, ang mga mata ay may bakas pa rin ang takot pero may kaunting pag-asa na ngayon. Iginya siya ni Troy papasok muli sa elevator. Sa loob, kitang-kita ang pagkakaiba nilang dalawa. Ang kanyang amoy pabango at plansadong damit laban sa amoy araw at lukot na damit ng bata. Ang kanyang makintab na sapatos laban sa pudpod na tsinelas nito. Isang agwat na parang hindi kayang tawirin. Pagdating sa kanyang opisina sa pinakatuktok ng gusali, namangha si Priam. Ang mga pader ay salamin, tanaw ang buong syudad ng Makati. Malinis, organisado at tahimik. Ang eksaktong kabaligtaran ng mundong pinanggalingan ng bata. Umupo ka, sabi ni Troy, tinuturo ang isang mamahaling leather na upuan sa harap ng kanyang mahogany desk. Umupo si Priam sa dulo lang ng upuan, tila natatakot na madumihan ito. Huminga ng malalim si Troy. Bilang abogado, sanay siyang maging kalmado. Sanay siyang kontrolin ang bawat sitwasyon. Pero ngayon, may kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Isang pagkalito na sumisira sa kanyang perpektong balanse. Sige, ikwento mo sa akin ang lahat, sabi niya habang umuupo sa kanyang swivel chair. Anong buong pangalan ng nanay mo ulit? Eileen de la Cruz po, sagot ng bata. Habang nagsasalita si Priam, ikinukwento ang tungkol sa pabrika, sa akusasyon ng pagnanakaw, at sa pagtakas nila kanina, may isang bagay na hindi mapakali sa kamay ni Troy. Kinapa niya ang kanyang bulsa at inilabas ang isang bagay na palagi niyang dala. Isang luma at medyo kinakalawang ng ballpen. Hindi ito mamahalin, ordinaryong ballpen lang. Ngunit sa gilid nito, may nakaukit na isang letra, AD. Ilang taon na niya itong dala. Natagpuan niya ito sa kanyang mga gamit pagkatapos ng aksidente, 8 taon na ang nakalipas, ang aksidenteng kumuha sa lahat ng kanyang alaala, bago ang araw na iyon. Hindi niya alam kung kanino galing o kung ano ang ibig sabihin ng letrang K. Pero sa tuwing hinahawakan niya ito, may kakaibang pakiramdam ng kapayapaan at lungkot na bumabalot sa kanya. Isang pakiramdam na parang may nawawala. Bakit parang may kulang sa buhay ko, kahit tagumpay na ako? Ito ang tanong na bumabagabag sa kanya gabi-gabi. Mayroon siyang lahat, tagumpay sa karera, pera, isang magandang fiance sa katauhan ni Rachel, ang anak ng may-ari ng law firm. Perpekto ang buhay niya sa papel. Pero sa loob may isang malaking butas. Isang blankong espasyo na hindi kayang punan ng kahit anong karangyaan. Attorney. Naputol ang kanyang pag-iisip. Nakatingin sa kanya si Priam. Maniwala po kayo, hindi po magnanakaw si Mama. Tiningnan ni Troy ang bata. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. At sa likod ng sinseridad na iyon, nakita niya ang isang bagay na mas malalim, isang anino ng mukha ng isang babae. Isang mukha na hindi niya maalala, pero nararamdaman niya. Isang desisyon ang bigla na lang nabuo sa kanyang isip. Isang desisyon na labag sa lahat ng kanyang sinusunod na protokol. Sasamahan kita, sabi niya, ikinagulat maging ng sarili niya. Pupuntahan natin ang nanay mo. Tumayo siya at kinuha ang kanyang coat at briefcase. Sumunod sa kanya si Priam, halatang hindi makapaniwala. Paglabas nila ng opisina, sinalubong sila ng kanyang sekretarya. Sir Troy, may meeting po kayo with M. Tan in 30 minutes. At tumatawag po si Ma'am Rachel. Cancel all the appointments for today, mabilis niyang sagot. And tell Rachel I'll call her back. It's an emergency.
hindi na niya hinintay ang sagot. Nagtuloy-tuloy sila ni Priam sa paglakad. Ang biyahe mula Makati papuntang Tondo ay isang assault sa mga pandama ni Troy. Ang malamig at malinis na hangin mula sa kanyang kotse ay napalitan ng init, usok at ingay ng syudad. Habang papalapit sila sa lugar na itinuro ni Priam, ang mga nagtataasang gusali ay napalitan ng dikit-dikit na mga bahay na yari sa yero at plywood. Pumasok sila sa isang eskinita. Biglang umambon. Ang amoy ng alikabok na nababasa ng ulan, ang amoy ng sabong panlaba mula sa isang bahay, ang amoy ng nilulutong almusal sa isang karinderya, ang mga pamilyar na amoy na iyon ay tila may binubuksang pinto sa kanyang isipan. Isang pinto na matagal nang nakasara. Mga pira-pirasong imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isip, isang babaeng tumatawa sa ilalim ng ulan, mga kamay na naglalaba, isang simpleng almusal na may sinangag at tuyo. Kumirot ang kanyang ulo. Napahawak siya dito. Okay lang po kayo, attorney, tanong ni Priam, nag-aalala. I'm fine, sagot ni Troy, kahit hindi totoo. Ano iyon? Anong mga alaalang iyon? Nakarating sila sa maliit na sari-sari store. Nakasara pa rin ang rehas, pero nakasilip si Aling Nita mula sa loob. Nang makita si Priam, dali-dali nitong binuksan ang pinto. Priam, anak. Saan ka galing? Nag-alala kami ng nanay mo. Kasama ko po siya, Aling Nita, sabi ni Priam, tinuturo si Troy. Ang tingin ni Aling Nita ay napunta kay Troy. Nanlaki ang mga mata ng matanda, puno ng gulat at hindi maipaliwanag na emosyon. Walang nagsalita. Iginya lang sila ng matanda papasok sa maliit na espasyo sa likod ng tindahan, kung saan may isang papag at isang maliit na mesa. At doon, nakita niya ito. Nakaupo sa papag, nakayakap sa kanyang mga tuhod, ay isang babae. Magulo ang buhok nito, mugto ang mga mata, at kupas ang suot na duster. Mukha siyang pagod at wasak. Pero kahit sa gitna ng kanyang kalagayan, may isang bagay sa kanya, isang lakas, isang dignidad, na hindi maikakaila. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin nang marinig ang kanilang pagdating. Ang mga mata nito, puno ng pag-aalala para sa anak, ay unang napunta kay Priam. Isang ngiti ng ginhawa ang gumuhit sa kanyang mga labi. Priam T. Ngunit nang ang tingin nito ay lumipat mula sa anak patungo sa lalaking kasama nito, ang ngiti ay biglang naglaho. Napalitan ito ng matinding gulat. Ang kanyang mukha ay namutla, na parabang nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka, pero walang salitang lumabas. Nakatayo lang si Troy, hindi makagalaw. Ang blankong espasyo sa kanyang isipan, ang butas sa kanyang puso, ay biglang kumirot ng napakatindi. Ang mukha ng babae sa harap niya pamilyar. Sobrang pamilyar. Ang hugis ng kanyang mga mata. Ang paraan ng pagkunot ng kanyang noo. Sino ka? Tanong ng isip niya. Bakit parang dinudurog ang puso ko habang tinitingnan kita? Naramdaman niyang muli ang kirot sa kanyang ulo, mas malakas ngayon. At sa gitna ng sakit, isang salita ang umalingaw mula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang nawawalang alaala. Mahal. Ang salita ay naglaho kasabay ng pagdating ng galit sa mga mata ng babae. Isang galit na puro at matindi na tila nagmula pa sa 8 taon ng sakit at paghihinagpis. Si Aileen. At bigla, alam na ni Troy, kahit hindi niya maintindihan kung paano o bakit. Ang babaeng ito ang sagot sa lahat ng kanyang tanong. Siya ang nawawalang piraso. Nagyelo ang buong mundo ni Aileen. Ang ingay ng electric fan, ang ambon sa labas, ang tibok ng sarili niyang puso, lahat ay biglang nawala. Ang tanging natira ay ang figura ng lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Si Troy. Ang parehong mga mata na minsan niyang tinitigan na puno ng pag-asa. Ang parehong tindig na minsan niyang naging sandalan. Pero iba na ngayon. Nakasuot siya ng mamahaling damit na hindi babagay sa masikip na espasyong ito. Amoy siya ng pabango na sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Hindi na siya ang Troy niya. Isa na siyang estranghero. Isang maliit at hangal na parte ng kanyang puso ang bumulong, nandito na siya. Bumalik siya. Pero agad itong sinampal ng 8 taon ng sakit. 8 taon ng pag-iisa. 8 taon ng paghihirap. At ngayong nasa bingit siya ng pagkakakulong, ngayon siya babalik. Hindi para sa kanya, kundi bilang isang abogado. Isang bayad na serbisyo.
Ang kabalintunaan ay parang asidong pumaso sa kanyang lalamunan. Mama! Ang boses ni Priam ang bumasag sa katahimikan. Doon lang bumalik sa katinuan si Eileen. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata ng kanyang anak habang nakatingin sa lalaking nagdala dito. At ang pag-asang iyon ang mas lalong nagpadikta ng galit sa kanyang puso. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Eileen, ang boses niya ay malamig at walang emosyon. Bawat salita ay tila isang patalim. Troy's he. Nagulantang si Troy sa lamig ng boses ng babae. Hindi ito ang reaksyon na inaasahan niya. Nakita niya ang gulat sa mga mata nito kanina, pero ngayon, napalitan iyon ng isang bagay na mas matindi pa sa galit, isang malalim na pagkamuhi. Ang kirot sa kanyang ulo ay bumalik, kasabay ng pamilyar na pakiramdam na may isang bagay na mahalaga siyang nakalimutan. Bakit siya galit? Anong ginawa ko? Sinubukan niyang maging propesyonal. Ito ang kanyang teritoryo. Ang pagkontrol sa emosyon. Endes de la Cruz, simula niya, formal. Ako si Attorney Troy Monasterio. Dinala ako rito ng anak mo. Nandito ako para tumulong. Narinig niya ang mapaklang tawa ni Eileen. Isang tawa na walang saya, puno ng sakit. Eileen's Lee. Attorney Troy Monasterio, ulit ni Eileen, nilalasap ang pait ng bawat pantig. Tumulong. Ngayon ka tutulong. Tumayo siya. Bawat hakbang palapit kay Troy ay tila isang pagtapak sa mga basag na piraso ng kanilang nakaraan. Ang mga alaala ay bumuhos na parang sirang dam. Bigla, isang imahe ang kumislap sa kanyang isipan, malinaw at masakit. Ang malamig na sahig ng isang public hospital. Ang pag-iri niya ng mag-isa sa isang ward na puno ng ibang mga pasyente. Ang pawis at luha na magkahalo sa kanyang mukha habang tinatawag ang pangalan ni Troy sa kanyang isip, umaasang sa isang milagro na bigla itong susulpot sa pinto. Pero walang dumating. Siya lang at ang sigaw ng kanilang bagong silang na anak ang umalingaw sa gabing iyon. Ang alaalang iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ang galit ang naging kanyang kalasag. 8 taon, sabi niya, nanginginig ang boses sa pinipigil na emosyon. 8 taon akong naghintay. Nagdasal. Nagmakaawa sa langit na sana bumalik ka. Alam mo ba kung nasaan ako nung mga panahong kailangan kita? Nasaan ka nung mag-isa akong nanganak sa anak mo? Troy's he. Anak mo. Ang mga salita ay tumama kay Troy na parang bala. Napatingin siya kay Priam na ngayon ay nakatingin sa kanilang dalawa, ang mukha ay puno ng pagkalito at takot. Ang batang kaharap niya kanina anak niya. Paano? Kailan? Ang kanyang isip ay isang blankong pader. Walang maalala. Walang koneksyon. Pilit niyang hinahalungkat ang kanyang memorya, pero wala siyang makita kundi ang aksidente, ang ospital, at si Rachel na nag-aalaga sa kanya. Hindi kita maintindihan, sabi niya, ang boses ay nagpapakita ng kanyang totoong pagkalito. Nagkaroon ako ng amnesia 8 taon na ang nakalipas. Hindi ko maalala. Muling tumawa si Eileen, mas malakas ngayon, mas puno ng pait. Amnesia. Napakagandang dahilan. Napakadali para sayo. Limot mo na lahat. Lumapit pa ito at ngayon ay magkaharap na sila. Kitang-kita niya ang luha na namumuo sa mga mata nito. Nalimutan mo na. Pero ako, araw-araw kong naalala. Araw-araw kong kinamumuhian ang araw na iniwan mo ko. Ang araw na pinili mong talikuran kami. Hindi na alam ni Troy ang sasabihin. Wasak ang kanyang depensa. Ang lalaking laging may kontrol, ang abogadong laging may tamang sagot ay napipi. Ang sakit sa mga mata ni Eileen ay totoo. Ang galit nito ay totoo. At kung totoo ang sinasabi niya, kung ang batang ito ay anak niya, anong klaseng halimaw siya? Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang sumigaw si Priam, ang boses ay basag at puno ng sakit na naipon mula sa murang edad. Ikaw Dance nagpakulong sa nanay. Napatigil ang lahat. Napatingin si Eileen at Troy sa bata. Si Priam, na kanina'y puno ng pag-asa, ay umiiyak na ngayon. Ang maliliit niyang kamao ay nakakuyom. Nakaturo siya kay Troy, ang mukha ay puno ng akusasyon na mas matindi pa kaysa sa mga salita ni Eileen. Sinabi sa akin ni Mama na ang manager niya sa pabrika ang nagpakulong sa kanya. Ang pangalan niya, Rachel. Yun ang pangalan ng fiancé mo, di ba? Nakita ko sa dyaryo.
Kayo ang may kasalanan nito. Kayo ang nagpahirap sa amin. Rachel. Ang pangalan ay tumusok sa utak ni Troy. Ang fiance niya. Ang babaeng nasa tabi niya sa loob ng 8 taon. Ang manager ni Eileen. Ang nag-akusa sa kanya ng pagnanakaw. Biglang nagkadugtong-dugtong ang lahat sa isang paraan na nakakakilabot. Hindi. Hindi maaari. Tiningnan ni Troy si Eileen, naghahanap ng sagot, pero ang nakita niya ay kumpirmasyon sa mukha nitong basang-basa ng luha. Ang bigat ng akusasyon. Ang sakit sa mukha ng babaeng minsan niyang minahal, kahit hindi niya maalala. Ang galit sa mga mata ng batang posibleng anak niya. Lahat ay masyadong mabigat. Hindi na kinaya ni Priam. Sa sobrang gulo at sakit, tumalikod ang bata at tumakbo. Palabas ng tindahan, patungo sa eskinita, sa gitna ng umuulan. Priam! Ang sigaw ni Eileen ay puno ng purong panik. Ang galit niya kay Troy ay biglang naglaho, napalitan ng takot para sa kanyang anak. Walang pag-aalinlangan, tumakbo rin siya para sundan ito, iniwan si Troy na nakatulala sa gitna ng silid. Naiwan si Troy, mag-isa. Ang mga salita ni Priam ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, ikaw ang nagpakulong sa nanay ko. Ang sakit sa mukha ni Eileen. Ang pagtakbo ng bata. Isang matinding pagsisisi ang biglang bumalot sa kanya. Pagsisisi para sa isang kasalanan na hindi niya matanda ang ginawa, ngunit ngayon ay nararamdaman niya ang bigat sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Naiwan si Troy na nakatayo sa gitna ng maliit na silid, ang mga sigaw ni Eileen at Priam ay humihina na sa labas. Para siyang binuhusan ng isang drum ng yelo. Rachel. Ang pangalan ng kanyang fiance ay umuugong sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Ang babaeng pinaplano niyang pakasalan. Ang babaeng nasa tabi niya nang magkamalay siya sa ospital. Ang babaeng sinasabi nilang nagpakulong sa ina ng kanyang anak. Hindi niya matanggap. May mali. May isang malaking piraso ng puzzle na nawawala at nararamdaman niyang si Rachel ang maihawak nito. Walang pag-aaksaya ng oras, tumalikod siya at mabilis na lumabas ng tindahan. Ang ambon ay lumakas na, ginagawang putikan ang lupa sa eskinita. Hindi niya ininda. Kailangan niyang malaman ang totoo. Pagkasakay sa kotse, tinawagan niya agad si Rachel. Troy, darling. Kanina pa kita tinatawagan. Where have you been? Your secretary said it was an emergency, malambing na sagot nito sa kabilang linya. Naging yelo ang boses ni Troy. Rachel, nasaan ka? Nasa office. Really? What's wrong? Your voice sounds strange. Don't move. I'm on easy way. Hindi na niya hinintay ang sagot. Pinutol niya ang tawag at halos paliparin ang kotse pabalik sa Makati. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay parang isang personal na insulto. Ang kanyang isip ay nag-uunahan sa mga posibilidad. Paano naging manager ni Eileen si Rachel? Bakit niya ito akusahan ng pagnanakaw? Imposibleng nagkataon lang ang lahat. Pagdating sa gusali, dumiretso siya sa opisina ni Rachel. Naabutan niya itong nag-aayos ng mga dokumento sa mesa, isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito nang makita siya. There you are. I was so worried. Kilala mo ba ang isang babaeng nagngangalang Eileen de la Cruz? Putol ni Troy sa sasabihin nito, ang boses ay walang anumang bahid ng lambing. Ang ngiti sa mukha ni Rachel ay bahagyang natigilan, ngunit mabilis itong nakabawi. Tinaasan siya nito ng kilay. Eileen de la Cruz? Ah, yes. The factory worker. The thief. Why are you asking about her? Thief, ulit ni Troy. Ganoon na lang kadali para sa'yo na husgahan siya. It's not judgment, Troy, it's a fact. Nahuli siyang nagnakaw ng pera sa opisina ko. May CCTV footage pa nga. It's an open and shut case. Gusto kong makita ang footage. Nawala na ng tuluyan ang ngiti ni Rachel. Napalitan ito ng iritasyon. What is this all about? Bakit bigla kang naging interesado sa isang magnanakaw? Don't tell me you fell for her sob story. Ganyan talaga ang mga mahihirap, they will do anything. I said, I want to see the footage, sigaw ni Troy, ang boses ay umalinggao sa loob ng malaking opisina. Napaurong si Rachel, halatang nagulat sa pagsigaw niya. Ngayon lang niya ito nagawa sa buong relasyon nila.
Nanginginig ang mga kamay ni Rachel habang kinukuha ang isang USB mula sa kanyang drawer. Isinaksak niya ito sa laptop at ipinakita kay Troy. Ang video ay grainy at black and white. Ipinapakita nito ang opisina ni Rachel. Pumasok si Eileen, naglinis at lumabas. Pagkatapos ng ilang minuto, pumasok si Rachel, binuksan ang drawer, at nagpakita ng reaksyon ng gulat na para bang may nawawala. Sabi ni Rachel, may bahid ng tagumpay sa boses. Siya ang huling pumasok bago ko natuklasang nawawala ang pera. Pero may napansin si Troy. I rewind mo. Bago pumasok si Eileen. Ginawa ito ni Rachel, halatang nainis na. Sa video, makikita si Rachel na naglalagay ng isang envelope ng pera sa drawer bago siya umalis. Pero may isang detalye na hindi tama. Stop. Zoom in on that party. Napakunot ang noo ni Rachel. What for? Just do it. Nang i-zoom in ang video, naging malinaw ito. May isang cut. Isang halos hindi mahahalata, isang segundong blip sa timestamp sa sulok ng screen. Ang video ay in-edit. The video is tampered with, mahinang sabi ni Troy, pero ang bawat salita ay may bigat. Namutla si Rachel. What? No. That's absurd. Baka nag-glitch lang ang camera. Pero alam na ni Troy. Ang paraan ng pag-iwas ng tingin ni Rachel, ang panginginig ng kanyang mga labi. Nagsisinungaling ito. Biglang bumalik sa isip ni Troy ang mga pira-pirasong alaala kanina, ang amoy ng ulan, ang babaeng tumatawa. May kinalaman ba si Rachel dito? Siya ba ang dahilan kung bakit niya nakalimutan ang lahat? Bakit, Rachel? Tanong ni Troy, ang boses ay puno na ngayon ng sakit at pagtataka. Bakit mo to ginagawa? Nawala na ang pagkukunwari ni Rachel. Napalitan ito ng galit at selos na matagal nang nakatago. Bakit? Dahil hanggang ngayon, kahit 8 taon na ang nakalipas, kahit may amnesia ka pa, siya pa rin ang hinahanap ng puso mo. Napatanga si Troy. Anong ibig mong sabihin? Kilala ko siya, Troy. Kilala ko si Eileen noon pa. Bago pa mangyari ang aksidente mo, pag-amin ni Rachel, ang boses ay naging garalgal. Siya ang girlfriend mo. Ang babaeng hamak na factory worker na mas pinili mo kaysa sa akin. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Troy. Siya ang girlfriend ko. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa isang nakakatakot na larawan. Ang ballpen na may letrang G, U. Ang pamilyar na pakiramdam ng lungkot. Ang sakit sa tuwing tinitingnan niya si Eileen. Ako ang nag-alaga sa'yo sa ospital, patuloy ni Rachel. Ako ang nagsabi sa'yo na fiance mo ako. Ako ang bumuo ng bagong buhay para sa'yo, isang buhay na wala siya. Akala ko, sapat na yon. Akala ko, sa paglipas ng panahon, ako na ang mamahalin mo. Pero hindi. Kahit sa mga panaginip mo, pangalan niya ang binabanggit mo. Bumagsak si Troy sa upuan, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang buong buhay niya sa nakalipas na 8 taon, isang kasinungalingan. Isang setup. May nag-set up sa akin, bulong ni Eileen sa isipan niya. At ngayon, alam na niya. Hindi lang si Eileen ang na-set up. Pati siya. Hindi siya para sa'yo, Troy. Kahit kailan, mariing sabi ni Rachel, ang mga mata ay puno ng luha at pagkamuhi. Ako ang para sa'yo. At gagawin ko ang lahat para hindi ka na niya makuha ulit. Tumayo si Troy. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang USB na naglalaman ng peking ebidensya. Isang pakiramdam ng matinding kahihiyan at galit sa sarili ang bumalot sa kanya. Ako ang naging dahilan kung bakit nawala sila. Ako ang naging instrumento sa kasinungalingan ni Rachel. Hindi na niya kayang tingnan pa si Rachel. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina, dala-dala ang bigat ng katotohanang sumira sa kanyang buong pagkatao. Pero hindi siya pupunta sa pulis. Hindi pa. May isa pa siyang kailangang gawin. Kailangan niyang bumalik sa tondo. Kailangan niyang hanapin ang babaeng 8 taon niyang sinaktan nang hindi niya alam. Kailangan niyang harapin ang mga mata ng anak na hindi niya kilala. Sa paglabas niya ng gusali, naglakad siya ng walang direksyon, hindi inaalintana ang ulan na bumabasa sa kanyang mamahaling suit. Sa isang maliit na sari-sari store sa kanto, isang matandang tindera ang napatingin sa kanya. Iho, mukhang problemado ka.
Napatingin si Troy sa matanda. May kung anong pamilyar sa mukha nito. May kilala po ba kayong nagngangalang Eileen dito dati? Umiti ang matanda. Si Eileen? Naman. At ang boyfriend niyang si Troy. Palagi silang magkasama dito noon bago nawala ang lalaki. Sayang, mukhang mabait pa naman yung Troy. Pero si Rachel, yung kaibigan daw ni Eileen na laging bumibisita. Ewan ko ba dyan sa batang yan? May kakaibang tingin yan kay Troy. Parang ahas. Kinilabutan si Troy. Ang katotohanan ay mas malinaw na ngayon. At mas masakit. Ang ulan ay walang pakundangan sa pagbuhos, na para bang nakikidalamhati sa gulong nangyayari sa buhay ni Eileen. Nahanap niya si Priam na nakaupo sa gilid ng isang kanal, yakap-yakap ang sariling mga tuhod, nanginginig sa lamig at sa iyak. Ang maliit niyang likod ay tila pasan ang buong mundo. Priam anak T. Tawag ni Eileen, ang boses ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Umupo siya sa tabi nito, hindi alintana ang maruming tubig na bumabasa sa kanyang duster. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Walang nagsalita. Ang tanging naririnig lang ay ang kanilang magkahalong hikbi at ang patak ng ulan. Sa yakap na iyon, naramdaman ni Eileen ang lahat ng sakit, takot, at pagmamahal na bumubuo sa kanilang dalawa. Sila laban sa mundo. Palagi. Nang medyo huminahon na sila, bumalik sila sa tindahan ni Aling Nita. Pinunasan sila ng matanda, binigyan ng tuyong damit at mainit na sabaw. Pero kahit ang init ng sabaw ay hindi kayang pawiin ang lamig sa puso ni Eileen. Ang pagbabalik ni Troy. Ang kasinungalingan ni Rachel. Ang sakit sa mga mata ng kanyang anak. Lahat ay masyadong mabigat. Nakatulog si Priam sa papag dahil sa pagod. Pinagmasdan siya ni Eileen. Ang kanyang maliit na anghel. Ang tanging dahilan kung bakit siya lumalaban. Hinaplos niya ang buhok nito at hinalikan sa noo. Sa isang sulok ng lumang kabinet, may kinuha siyang isang maliit na lata ng biskwit. Sa loob nito, hindi biskwit ang laman, kundi mga nakatuping papel, mga papel na pinagsulatan niya ng mga tula at liham para kay Priam noong ito'y sanggol pa lamang. Mga salitang hindi niya masabi noon ng malakas. Kinuha niya ang isang maliit na papel na ginamit na pambalot ng candy. Ang sulat ay medyo kupas na. Para sa aking Priam. Sana balang araw, mapatawad mo si Mama kung hindi buo ang pamilya natin. Ginawa ko ang lahat, anak. Mahal na mahal kita. Isang luha ang pumatak sa papel. Ang sakit ay sariwa pa rin na parang kahapon lang nangyari ang lahat. Isang kaluskos sa labas ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Biglang bumukas ang pinto ng tindahan. At doon, nakatayo si Troy. Basang-basa siya ng ulan. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot at puno ng putik. Ang kanyang buhok ay magulo. Nawala na ang imahe ng aroganting abogado. Ang nasa harapan niya ngayon ay isang lalaking mukhang nawawala at wasak. Isang lalaking may bahid ng Troy na minahal niya noon. Napatayo si Eileen, handang ipagtanggol ang kanyang natutulog na anak. Umalis ka na, sabi niya, malamig ang boses. Pero hindi gumalaw si Troy. Naglakad ito papasok, ang mga mata ay nakapako sa kanya. Puno ito ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati, isang malalim, nakakapanunaw na pagsisisi. Eileen, totoo ba? Tanong nito, ang boses ay basag. Totoo bang buntis ka nung nawala ako? Ang tanong ay tumama sa kanya ng walang babala. Ang tanong na iyon, na diretsyong nagmula sa kanya, ay mas masakit kaysa sa 8 taon ng pananahimik. Bawat gabi na mag-isa siyang humihimas sa kanyang tiyan, bawat umaga na nasusuka siya ng walang kasama, bawat sandali ng takot at pangulila, lahat ay bumalik sa isang iglap. Hindi siya nakasagot. Tumulo na lang ulit ang kanyang mga luha. Ang kanyang pananahimik ay sapat ng sagot. Nakita niya ang pagguho ng mundo sa mga mata ni Troy. Napasandal ito sa pader na parabang nawala ng lakas. Diyos ko! Eileen! Patawarin mo ako. Patawad? Napangiti si Eileen ng mapakla. Ganoon lang kadali. Pagkatapos ng lahat. Patawad lang. Lumapit si Troy, dahan-dahan, na parang natatakot na baka tumakbo siya palayo. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. Pero maniwala ka, hindi ko alam. Nilinlang niya ako, Eileen. Nilinlang niya tayong lahat.
At naniwala ka, sumbat ni Eileen. 8 taon kang naniwala sa kanya? Ni minsan ba, hindi mo naramdaman na may kulang? Na may mali? Araw-araw, pag-amin ni Troy, ang boses ay halos pabulong. Araw-araw, Eileen. May butas dito, sabi niya, tinuturo ang kanyang dibdib. Isang butas na hindi ko alam kung paano pupunan. Ngayon alam ko na. Kayo pala iyon. Kayo ang nawawala sa akin. Ang sakit ay naghalo sa awa sa puso ni Eileen. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. Nakita niya ang pagdurusa. Pero ang sugat ay napakalalim. Hindi ito kayang hilumin ng ilang salita lamang. Paano kung bumalik ka noon, tanong niya, isang tanong na matagal na niyang gustong itanong. Paano kung hindi ka nagkaroon ng amnesia? Iiwan mo pa rin ba kami? Umiling si Troy, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi. Hinding-hindi kita iiwan, Eileen. Ikaw ang buhay ko noon. Ikaw at siya. Tumingin siya sa natutulog na si Priam. Isang katahimikan ang bumalot sa kanila. Isang katahimikan na puno ng mga what ifs at sana. Patawad kung di ko kaya, bulong ni Eileen, mas para sa sarili niya. Patawad kung di ko kayang patawarin ka agad. May kinuha si Troy mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Inabot niya ito kay Eileen. Nag-aalangan man, kinuha niya ito at binuksan. Sa loob, may isang silver na picture frame. Maganda ang pagkakagawa. Pero wala itong laman. Blanko. Hindi ko kayang ibalik ang nakaraan, sabi ni Troy. Pero kung papayagan mo ako, gusto kong maging parte ng kinabukasan niyo. Gusto kong punan ang frame na iyan ng mga bagong alaala. Ng mga ngiti. Kasama kayo. Tinitigan ni Eileen ang blankong frame. Isang blankong canvas. Isang pangako. Isang pagkakataon. Ngunit ang takot ay mas malakas pa sa pag-asa. Kailangan ko ng panahon, Troy, sabi niya, ibinabalik ang kahon. Masyadong masakit. Masyadong magulo ang lahat. Tumango si Troy, may pag-unawa at sakit sa kanyang mga mata. Maghihintay ako, sabi niya. Kahit gaano katagal. Pero hayaan mo muna akong ayusin to, palalayain kita sa kasong yan. At pananagutin ko si Rachel. Pangako yan. Tumalikod si Troy at naglakad palabas, iniwan si Eileen na hawak pa rin ang blankong frame. Nang mawala na siya sa paningin, napaupo si Eileen sa sahig, at doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, hinayaan niyang bumuhos ang lahat ng luhang matagal na niyang kinimkim. Luha para sa nakaraang hindi na maibabalik, at luha para sa isang kinabukasang hindi niya alam kung paano haharapin. Lumipas ang ilang araw. Gaya ng ipinangako ni Troy, binawi ni Rachel ang kaso laban kay Eileen. Bigla na lang daw nalinawan na hindi pala ito ang kumuha ng pera. Walang paliwanag, walang paumanhin. Basta na lang tapos. Para kay Eileen, isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Pero para kay Priam, ang lahat ay simula pa lang ng isang bagong gulo. Gabi-gabi bumibisita si Troy. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling suit. Ordinaryong t-shirt at maong na lang, na para bang sinusubukan niyang magkasya sa kanilang maliit na mundo. Lagi siyang may dalang pagkain, Jollibee, pritong manok, pizza, mga bagay na dati ay sa panaginip lang natitikman ni Priam. Pero hindi niya ito ginagalaw. Priam, anak, kumain ka na, sabi ni Eileen isang gabi, habang inaayos ang mga pagkain sa mesa. Nakaupo lang si Priam sa isang sulok, naglalaro ng kanyang mga lumang holen. Hindi siya tumitingin sa direksyon ni Troy, na tahimik na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, ang mga mata ay puno ng lungkot. Ayoko, matigas na sagot ni Priam. Huwag kang ganyan, anak. Dala yan ng papa mo. Ang salitang papa ay parang isang sampal kay Priam. Hinarap niya ang kanyang ina, ang mga mata ay nanlilisik. Hindi ko siya papa. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng electric fan at ang mahinang tunog ng mga sasakyan sa labas. Nakita ni Priam ang sakit sa mukha ng kanyang ina, at ang mas malalim pang sakit sa mukha ni Troy. Pero hindi niya mapigilan ang sarili. Ang galit ay parang isang apoy sa loob niya. Bakit ko siya tatawaging papa, kung iniwan niya kami? Ito ang tanong na paulit-ulit sa isip niya. Nakikita niya ang pagod sa mga mata ni mama niya.
Naaalala niya ang lahat ng Pasko na silang dalawa lang. Ang lahat ng kaarawan niya na isang pirasong cupcake lang ang handa. Ang lahat ng gabi na umiiyak si mama niya dahil wala silang pambayad sa upa. Nasaan ang papa na to noong mga panahong iyon? Kinabukasan, sinubukan ulit ni Troy. Nakita niya si Priam na naglalaro ng basketball mag-isa sa isang kalsada, gamit ang isang lumang bola at isang ring na gawa sa baluktot na bakal. Galing mo sabi ni Troy, lumalapit. Hindi siya pinansin ni Priam. Nagpatuloy lang ito sa pagdrible. Gusto mo, turuan kita ng mga bagong moves. Magaling ako dyan dati, alok ni Troy, isang pilit na ngiti sa kanyang mga labi. Dito na napuno si Priam. Huminto siya sa paglalaro at hinarap si Troy, hawak ang bola. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Priam T. Umalis ka na. Ayaw kitang makita. Bakit ka pa bumalik? Okay na kami ni Mama. Hindi ka namin kailangan, sigaw niya, ang boses ay nanginginig. Sinubukan ni Troy na lumapit, pero umatras si Priam. Gusto ko lang bumawi, anak. Huwag mo kong tawaging anak. Ang mga salita ay tumama kay Troy ng mas malakas pa kaysa sa isang suntok. Napayuko ito, walang masabi. Sa di kalayuan, may mga ibang batang naglalaro. Narinig nila ang sigawan. Uy, si Priam, kaaway yung tatay niya, tukso ng isa. Hindi niya yan tatay. Ampun lang yan, gatong pa ng isa. Ang tukso ay mas lalong nagpasiklab sa galit ni Priam. Dahil sa lalaking ito, pinagtatawanan siya. Dahil sa kanya, nagulo ang tahimik nilang buhay. Sa sobrang inis, ibinato niya ang bola ng buong lakas, hindi kay Troy, kundi sa pader. Pero sa pag-ikot niya, hindi niya sinasadyang mabangga si Troy. Dahil sa pagkabigla at sa hindi balansing pagkakatayo, natumba si Troy. Bumagsak siya sa sementadong kalsada. Hindi malakas, pero sapat para mapahiya. Sapat para ang isang makapangyarihang abogado ay magmukhang kaawa-awa sa harap ng mga batang nagtatawanan. Natahimik ang lahat. Kahit ang mga nanunuksong bata ay natigilan. Nakatayo lang si Priam, hinihingal, nakatingin sa lalaking nakaupo sa lupa. Nakita niya ang putik sa mamahaling pantalon nito. Nakita niya ang gulat at sakit sa mga mata nito. Isang parte sa kanya ang gustong magsisi, pero mas nangingibabaw ang hiya at galit. Tumayo si Troy, pinagpagan ang kanyang sarili. Hindi ito tumingin ng masama kay Priam. Sa halip, isang malungkot na ngiti ang ibinigay nito. Sorry, kasalanan ko. Ang pagsabi ni Troy na kasalanan nito, kahit malinaw na hindi, ay mas lalong nagpag-guilty kay Priam. Huwag mo kong turuan, sigaw ulit ni Priam, kahit wala namang sinasabi si Troy. Wala kang karapatang turuan ako. Pagkasabi noon, tumakbo siya palayo, iniwan si Troy na nakatayo mag-isa sa gitna ng kalsada, pinagtitinginan ng mga tao. Nagtago si Priam sa likod ng isang pader, sumisilip. Nakita niya si Troy na umupo sa gilid ng kalsada, napayuko at napahawak sa kanyang ulo. Mukha itong talunan. Mukha itong pagod na pagod. At sa isang saglit, sa unang pagkakataon, nakaramdam si Priam ng awa. Napatingin siya sa sapatos niya. Bago. Bigay ni Troy. Napatingin siya sa suot niyang t-shirt. Bago. Bigay din ni Troy. Ang sintas ng sapatos niya ay kulay asul, ang paborito niyang kulay. Paano nalaman ng lalaking ito ang paborito niyang kulay? Bigla niyang naalala ang isang lumang litrato na nakatago sa lata ng biskwit ni mama niya. Isang litrato ng isang batang Troy na may suot na sapatos na may asul na sintas. Ang parehong sintas. Isang komplikadong damdamin ang nagsimulang mabuo sa puso ni Priam. Isang halo ng galit, pagkalito, at isang maliit na butil ng pag-aasam. Ang pag-aasam na sana totoo ang lahat. Na sana, mayroon din siyang papa, katulad ng ibang mga bata. Pagkatapos ng araw na iyon sa Tondo, umuwi si Troy sa kanyang kondominium na dala ang bigat ng pagtanggi ni Priam. Ang mga salita ng bata, ayoko sayo, papa, ay mas masakit pa kaysa sa pisikal na pagbagsak niya sa kalsada. Ngunit sa halip na sumuko, ang sakit ay nagbigay sa kanya ng mas matinding determinasyon. Pinaglaban ko siya pero bakit nawala pa rin? Tanong niya sa sarili, pero ngayon, alam na niya ang sagot. Dahil hindi pa tapos ang laban. Kailangan niyang patunayan, hindi lang sa salita kundi sa gawa, na karapat-dapat siya sa kanila. Ang unang hakbang, ilantad ang katotohanan.
Ginamit niya ang lahat ng kanyang resources bilang abogado. Ipinasuri niya sa isang AI expert ang orihinal na footage mula sa server ng kumpanya ni Rachel, hindi ang kopya sa VISP. Ang resulta ay malinaw at hindi maikakaila, ang video ay sadyang pinutol at inedit. May 2 minutong nawawala, eksakto ang oras kung kailan, sa isang hiwalay na camera angle mula sa hallway, nakitang pumasok at lumabas si Rachel sa sarili niyang opisina bago pa man dumating si Eileen. Hawak ang ebidensya, hinarap ni Troy si Rachel sa opisina nito, kasama ang ama nitong si Amy Valderrama, ang senior partner ng law firm. "What is the meaning of this, Troy?" tanong ni Amy Valderrama, halatang naguguluhan. Walang imik na inilatag ni Troy ang mga dokumento at ang report ng AI expert sa ibabaw ng mesa. "This is proof that Rachel framed an innocent woman." Naginamit niya ang posisyon niya para mag-fabricate ng ebidensya. Namutla si Rachel. "That's a lie. Pinagtatanggol mo ang babaeng iyon dahil may nakaraan kayo." "He's just being emotional, Dad." "This isn't about emotion, Rachel. This is about the law," maring sabi ni Troy. "Perjury. Falsification of documents. Malicious prosecution. Ilan lang yan sa mga kasong kakaharapin mo." Tiningnan ni A.V.C. Valderrama ang mga papel, pagkatapos ay ang kanyang anak. Nakita niya ang takot at pagkakasala sa mga mata nito. Sa isang iglap, gumuho ang imahe ng perpektong anak sa kanyang harapan. "Rachel, tell me this isn't true." Doon na bumigay si Rachel. Ang kanyang pagkukunwari ay natunaw, napalitan ng desperasyon. "Did it for us, Troy. Did it for you," lumingon ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng luha. "Hindi mo ba maintindihan? Mahal kita. Ginawa ko lang yon para hindi siya makalapit sa iyo ulit." Umiling si Troy, puno ng awa at pagkadismaya. "Hindi pagmamahal yan, Rachel. Obsession yan. At sinira mo hindi lang ang buhay ng isang inosenteng tao, kundi pati na rin ang buhay mo." Ang pag-amin ni Rachel sa harap ng kanyang ama at ni Troy ang naging huling pako sa kanyang kabaong. Walang nagawa si A.V.C. Valderrama kundi ang ituloy ang kaso. Ayon sa kanya, ang reputasyon ng batas at ng kanilang firm ay mas mahalaga. Kinagabihan, dumating ang mga pulis sa bahay ni Rachel. Kasama si Troy, hindi bilang abogado nito, kundi bilang saksi sa panig ng batas. Habang isinasakay si Rachel sa police car, tiningnan niya si Troy nang may matinding galit. "Akin ka lang dapat, T." Bulong nito, puno ng pagkamuhi. "Kung hindi ka mapupunta sa akin, sisiguraduhin kong hindi ka rin magiging masaya sa kanila." Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Troy. Ang mga salitang iyon ay hindi lang isang banta. Isa itong sumpa. Eileen's V. Nasa maliit na bahay nila si Eileen, tinutulungan si Priam sa kanyang assignment, nang makatanggap siya ng tawag mula kay Troy. "Tapos na, Eileen," sabi nito sa kabilang linya, may halong pagod at ginhawa sa boses. "Inaresto na si Rachel. Malinis na ang pangalan mo." Napahawak si Eileen sa kanyang dibdib. Isang malaking hininga ng ginhawa ang pinakawalan niya. Sa wakas, tapos na ang bangungot. "Salamat, Troy. Maraming salamat. Gagawin ko ang lahat para sa inyo," sagot ni Troy. "Pauwi na ako dyan. Pwede ba tayong mag-usap?" "CJ, hihintayin ka namin." Pagkatapos ng tawag, isang ngiti ang unang beses na muling sumilay sa mga labi ni Eileen sa loob ng mahabang panahon. Niyakap niya si Priam. "Anak, narinig mo yun? May hustisya na tayo." Umiti rin si Priam kahit bahagya. Ang galit niya ay tila unti-unting napapalitan ng pag-unawa. Pero ang sandali ng kapayapaan ay biglang nabasag. Isang malakas na kalabog ang narinig nila mula sa pintuan. Hindi ito katok, kundi isang sapilitang pagtulak. Bumukas ang pinto at pumasok ang 2 lalaking nakamaskara at may dalang patalim. Napatayo si Eileen, itinago si Priam sa kanyang likuran. "Sino kayo? Anong kailangan nyo?" Hindi sumagot ang mga lalaki. Ang isa ay mabilis na lumapit at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Eileen. Ang isa naman ay dinakma si Priam. "Mama," sigaw ng bata. "Huwag niyong sasaktan ang anak ko." "Pera ba? Kunin niyo na lahat." "Wala kaming pera," pagmamakaawa ni Eileen. Pero hindi pera ang habol nila.
Sumama ka sa amin, bata, sabi ng lalaking may hawak kay Priam, at nagsimula itong kalagkarin ang bata palabas. Hindi. Priam. Sinubukan ni Eileen na lumaban, kumawala sa pagkakahawak ng isang lalaki, pero malakas ito. Isang sampal ang dumapo sa kanyang mukha, dahilan para matumba siya sa sahig. Ang huli niyang nakita ay ang takot sa mga mata ng kanyang anak habang sa pilitan itong isinasakay sa isang puting van na naghihintay sa labas. Nasaan ang anak ko? Priam. Priam. Hiyaw siya ng hiyaw, pero mabilis na umalis ang van, nilamon ng dilim ng gabi. Ang isa pang lalaki ay binitiwan na siya at sumunod na tumakbo. Naiwan si Eileen na nakahandusay sa sahig. Ang sakit ng sampal ay walang-wala kumpara sa sakit ng pagkawala ng kanyang anak. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Troy, may ngiti sa labi, may dalang isang maliit na paper bag pero ang ngiti niya ay agad na naglaho nang makita ang itsura ng bahay. Nakaawang ang pinto, may mga gamit na nagkalat, at si Eileen na umiiyak sa sahig. Eileen! Anong nangyari? Si Priam T. Humahagulhol na sabi ni Eileen. Troy, kinuha nila si Priam. Ang mundo ni Troy ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang banta ni Rachel ay umalinggaw sa kanyang isipan. Kung hindi ka mapupunta sa akin, sisiguraduhin kong hindi ka rin magiging masaya sa kanila. Lumuhod siya at niyakap si Eileen. Ngunit sa pag-angat ng kanyang tingin, may nakita siyang isang bagay sa tabi ng unan ni Priam. Isang bagay na hindi dapat nandoon. Isang maliit na medalyon na may letrang PSA. Ang medalyon ni Rachel. Ang medalyon ni Rachel sa kamay ni Troy ay parang isang piraso ng nagbabagang bakal. Ito na ang kumpirmasyon. Ito na ang pruweba ng kasamaang kayang gawin ng babaeng minsan niyang pinagkatiwalaan. Ang pakiramdam ng tagumpay kanina ay napalitan ng isang malagim na takot. Para silang bumalik sa simula, noong unang beses silang pinaghiwalay ng tadhana, pero mas malala ngayon dahil hindi lang ang kanilang pag-ibigan ang nakataya, kundi ang buhay ng kanilang anak. Kailangan nating pumunta sa pulis, sabi ni Troy, pilit na pinapakalma ang sarili para kay Eileen. Pero umiling si Eileen, ang mukha ay basang-basa ng luha. Hindi. Paano kung saktan nila si Priam? Paano kung may gawin silang masama? Ang bawat paano kung ay isang punyal na tumatark sa kanyang puso. Kung mawawala siya, mawawala na rin ako, Troy. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Troy ng mas malakas kaysa sa anumang akusasyon. Dito niya naintindihan. Sa mga mata ni Eileen, hindi lang sila mag-ina. Sila ang mundo ng isa't isa. At siya, sa loob ng 8 taon, ay wala sa mundong iyon. Biglang tumunog ang cellphone ni Troy. Isang unknown number. Ang kanyang puso ay kumabog ng napakabilis. Sinagot niya ito at inilagay sa loudspeaker. Isang pamilyar na boses ang narinig nila. Ang boses ni Rachel, ngunit ngayon ay maihalong kabaliwan. Nagustuhan mo ba ang sorpresa ko, Troy? Rachel, nasaan si Priam? Pakawalan mo siya, sigaw ni Troy. Bakit ko gagawin yon? Tumawa si Rachel sa kabilang linya. Para maging masaya kayo? Para mabuo ang pamilya niyo? Hindi. Kung hindi ako pwedeng maging masaya, dapat walang magiging masaya. Rachel, pakiusap ti. Si Eileen na ang nagsalita, nagmamakaawa. Gagawin ko ang lahat, ibibigay ko ang lahat. Huwag mo lang sasaktan ang anak ko. Ang gusto ko ay si Troy, malamig na sagot ni Rachel. Kung gusto mong makita ulit ang anak mo, Eileen, iwanan mo si Troy. Hayaan mo siyang pakasalan ako. Pumunta ka sa pulis at sabihing nagsinungaling ka tungkol sa akin. At pagkatapos, lumayo kayo. Huwag na kayong magpapakita kailanman. Hayop ka, sigaw ni Troy. Sa background, narinig nila ang isang maliit na boses na umiiyak. Mama! Papa! Ang salitang papa mula sa bibig ni Priam ay tumagos sa puso ni Troy. Sa gitna ng takot, tinawag siya nitong papa. Priam! Anak, huwag kang matakot. Parating na kami, sigaw ni Eileen. Papa! Huwag mo kong iiwan. Ang mga salitang iyon ang nagpabago sa lahat para kay Troy. Nawala ang kanyang takot, napalitan ng isang primal na galit at determinasyon. Hindi na siya ang abogadong nag-iisip ng batas. Isa na siyang ama na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Hindi kita iiwan, Priam. Pangako, sigaw niya. Rachel, makinig ka.
Kung may mangyaring masama sa anak ko, kahit sa kabilang buhay, hahanapin kita. Biglang pinatay ni Rachel ang tawag. Napatulala sila. Ngunit may isang detalye si Troy na nakuha. Sa background ng boses ni Priam, may narinig siyang mahinang tunog ng kampana ng simbahan at ang ugong ng tren. Alam ko na kung nasaan sila, sabi ni Troy. May isang lumang bodega malapit sa riles ng tren sa Sta. Mesa. Malapit sa isang lumang simbahan. Doon kami dati nagtatagpo. Mga alaala na unti-unting bumabalik. Mga alaala nilang dalawa ni Eileen. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Hindi sila tumawag ng pulis dahil sa takot na baka ituloy ni Rachel ang banta nito. Silang dalawa lang. Habang nasa biyahe, ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Walang salita, tanging ang pinagsanib na lakas at takot ang nag-ugnay sa kanila. Narating nila ang abandonadong bodega. Madilim at nakakatakot. Dahan-dahan silang pumasok. Sa loob, naabutan nila si Rachel na nakatayo, sa likod niya ay si Priam na nakatali sa isang upuan, may busal ang bibig. May dalawang lalaki na kasama si Rachel, ang mga tauhan niya. Dumating ka, sabi ni Rachel kay Troy, na para bang wala si Eileen doon. Alam kong babalik ka sa akin. Pakawalan mo na siya, Rachel. Tapos na to, mariing sabi ni Troy, inilalagay si Eileen sa likuran niya. Tumawa si Rachel. Hindi pa. Ngayon pa lang nagsisimula. Sumenyas ito sa dalawang lalaki. Hawakan niyo si Eileen. At ikaw, Troy, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Sabihin mong ako ang mahal mo. Huwag, Troy, sigaw ni Eileen habang hawak siya ng mga lalaki. Pero si Troy ay dahan-dahang lumuhod. Ang kanyang pride, ang kanyang pagiging abogado, lahat ay walang halaga ngayon. Ang tanging mahalaga ay ang kaligtasan ng kanyang mag-ina. Patawad, Rachel, sabi niya, kahit ang bawat salita ay parang lason. Ikaw ang ni. Habang nakaluhod si Troy at nakatuon ang atensyon ng lahat sa kanya, ito ang pagkakataong hinintay niya. Gamit ang isang mabilis na kilos, dinampot niya ang isang piraso ng kahoy sa sahig at ipinalo sa tuhod ng lalaking pinakamalapit sa kanya. Kasabay noon, sumigaw siya. Eileen, ngayon na. Ginamit ni Eileen ang lahat ng kanyang lakas. Kinagat niya ang kamay ng lalaking maihawak sa kanya at sinipa ito sa pagitan ng mga hita. Nakawala siya at tumakbo papunta kay Priam. Nagsimula ang gulo. Naglaban si Troy at ang dalawang lalaki. Kahit dehado, lumaban siya ng buong tapang. Isang suntok ang tumama sa kanyang mukha, dumugo ang kanyang labi. Isang sipa ang tumama sa kanyang tagiliran. Pero hindi siya sumuko. Para sa bawat suntok na natatanggap niya, isang imahe ni Priam at Eileen ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Habang abala ang lahat, tinatanggal ni Eileen ang tali sa kanyang anak. Anak, okay ka lang? Umiiyak na yumakap si Priam sa kanya. Mama! Halika na, kailangan na nating umalis. Pero hinarang sila ni Rachel na ngayon ay may hawak ng patalim. Saan kayo pupunta? Hindi kayo aalis? Itinulak ni Eileen si Priam sa likod niya. Huwag mong gagalawin ang anak ko. Kung hindi ka mapapa sa akin, Troy, sigaw ni Rachel, mas mabuti pang mamatay na lang kayong lahat. Itinaas nito ang patalim at akmang isasaksak kay Eileen. Eileen! Isang katawan ang humarang sa kanila. Si Troy. Sinalo niya ang saksak na para dapat kay Eileen. Tumama ang patalim sa kanyang tagiliran. Naramdaman niya ang matinding sakit, pero hindi niya ito ininda. Niyakap niya si Rachel ng mahigpit para hindi na ito makagalaw. Kunin mo na buhay ko. Wag lang ang anak ko, sigaw niya, ang dugo ay dumadaloy sa kanyang damit. Sa wakas, dumating ang mga pulis na tinawagan pala ni Aling Nita nang mapansing may sumusunod sa kanila. Inaresto si Rachel at ang kanyang mga tauhan. Ang huling nakita ni Troy bago siya mawalan ng malay ay ang umiiyak na mukha ni Eileen at Priam na tumatakbo palapit sa kanya, sumisigaw. Papa! Papa, wag mo kaming iiwan. Ang dugo sa damit ni Troy ay hindi lang simbolo ng sakit, kundi simbolo ng kanyang sakripisyo. Ang dugo na naghugas sa 8 taon ng pagkakasala. Eileen's Lee. Ang puting pader ng ospital ay naging pamilyar na tanawin ulit para kay Eileen. Pero ngayon, hindi na siya nag-iisa. Sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay ay si Priam.
Pareho silang nakatingin sa salamin ng AC, kung saan nakahiga si Troy, napapalibutan ng mga makina. Stable na raw ang kondisyon nito, sabi ng doktor. Malalim ang saksak, pero maswerte at walang tinama ang vital organ. Kailangan lang nitong magpahinga at magpagaling. Sa loob ng 3 araw, hindi umalis si Eileen sa tabi ni Troy. Binabantayan niya ang bawat paghinga nito, ang bawat pintig ng kanyang puso sa monitor. Dito, sa tahimik na paghihintay, nagkaroon siya ng panahon na magnilay-nilay. Naalala niya ang galit niya, ang sakit, ang paghihinagpis. Pero naalala rin niya ang pagsisisi sa mga mata ni Troy, ang determinasyon nitong itama ang lahat, at ang sakripisyo nitong saluhin ang saksak na para sa kanya. Hindi ako kailanman iniwan, sabi niya sa sarili. Nawala lang siya sandali. Sa ika-4 na araw, nagkamalay si Troy. Ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay si Eileen. Eileen ni. Mahina niyang tawag. Lumapit si Eileen, ang mga luha ay muling dumaloy, ngunit ngayon, luha na ito ng ginhawa. Troy, gising ka na. Si Priam. Nasa labas lang, kasama si Aling Nita. Okay na siya. Ligtas na tayong lahat. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Troy. Mabuti naman. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang komportableng katahimikan. Troy, basag ni Eileen sa katahimikan. Patawad. Nagulat si Troy. Bakit ka humihingi ng tawad? Ako ang may kasalanan sa lahat. Patawad dahil pinangunahan ako ng galit, sabi ni Eileen. Patawad dahil hindi kita pinakinggan agad. Pinili mong bumalik. Pinili mong ipaglaban kami. At ngayon pinili mong iligtas kami. Ikaw ang pumili sa amin. Hinawakan ni Troy ang kamay ni Eileen. Dahil kayo ang pamilya ko. Kayo ang buhay ko. Eileen, kung papayag ka gusto kong palitan lahat ng luha mo ng ngiti. Hindi na sumagot si Eileen. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha at hinalikan si Troy sa mga labi. Isang halik na naghugas sa lahat ng sakit ng nakaraan at nagbubukas sa isang bagong simula. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Priam. Medyo nahihiya pa ito, pero lumapit din sa kama ng ama. Papa, okay ka na? Ngumiti si Troy. Anak, dahil nandito na kayo. May inilabas na isang drawing si Priam. Isang drawing ng 3 stick figures na magkakahawak kamay sa ilalim ng araw. Isang lalaki, isang babae at isang bata. Para sa'yo, sabi niya. Kinuha ito ni Troy, ang puso niya ay nag-uumapaw sa saya. Ito ang pinakamagandang drawing na nakita ko. Biglang may seryosong tanong si Priam. Papa. Mama, magiging kuya na pala ako. Nagkatinginan si Eileen at Troy, parehong nagulat at nagtaka. Bakit mo naman natanong yan, anak? Tanong ni Eileen. Narinig ko po kasi kayo nag-uusap ni Aling Nita kanina, sabi ng bata. Sabi niya, siguradong masusundan na agad si Priam ngayon. Ano po yung masusundan? Napuno ng tawanan ang silid. Ang tawa na iyon ang pinakamagandang musika para sa kanilang tatlo. Makalipas ang 1 taon, sa isang maliit at simpleng bahay na malayo sa gulo ng syudad, ang amoy ng ulan ay hindi na nagpapaalala ng sakit, kundi ng pag-asa. Ang tunog ng banig na inilalatag sa sahig at ang mainit na gata sa tasa ay naging simbolo ng kanilang bagong tuklas na kapayapaan. Sa pader, nakasabit ang isang picture frame. Sa loob nito, isang litrato ng masayang pamilya. Si Troy, si Eileen, at si Priam. At sa tabi ni Priam, hawak ni Eileen ang isang maliit na ultrasound picture. Ang blankong frame na minsan ay simbolo ng nawalang nakaraan ay napuno na. At mayroon pang sapat na espasyo para sa mga darating na alaala. Ang kanilang kwento ay hindi perpekto. Puno ito ng mga sugat at luha. Ngunit sa huli, ang pag-ibig, ang tunay, mapagpatawad, at mapagpalayang pag-ibig, ang naghilom sa lahat. Kamusta, mga minamahal kong mambabasa at tagapakinig? Kung nakarating kayo sa puntong ito, ibig sabihin ay sinamahan ninyo ako sa isang mahaba at madamdaming paglalakbay. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat. Maraming salamat sa paglaan ninyo ng oras, atensyon, at emosyon upang subaybayan ang kwento ni Eileen, Troy, at ng kanilang munting anghel na si Priam. Ang inyong pagsuporta ang nagsilbing inspirasyon at lakas ko upang tapusin ang kanilang istorya. Habang isinusulat ko ang kwentong ito,
hindi ko maitatangging para akong naging bahagi ng kanilang mundo. Bawat patak ng luha ni Eileen dahil sa sakit ng nakaraan, ramdam ko. Bawat pagkalito at pagsisisi ni Troy sa kanyang nawalang alaala, pinagdadaanan ko. At bawat paghahanap at pag-aasam ni Priam sa isang buong pamilya, tumatago sa aking puso. May mga pagkakataon na napapatigil ako sa pagsusulat dahil kailangan kong huminga mula sa bigat ng kanilang mga pinagdadaanan, at may mga sandali rin na napapangiti ako mag-isa sa mga simpleng kikilig di moments na nabubuo sa pagitan nila. Ang kwentong ito ay isang paalala sa akin na ang pagsusulat ay hindi lang paghabi ng mga salita, kundi pag-unawa sa kaluluwa ng bawat karakter. Higit sa isang kwento ng pag-ibig, drama, at mga hindi inaasahang pangyayari, ang aking munting hangarin ay maibahagi ang ilang mahalagang aral sa buhay. Una, ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi madali, lalo na kung malalim ang sugat. Ngunit ito ang tanging susi na nagpapalaya hindi lang sa taong pinatatawad natin, kundi lalo na sa ating mga sarili mula sa bigat ng nakaraan. Pangalawa, ang tunay na kahulugan ng pamilya. Ipinakita sa atin ni Troy at Eileen na ang pamilya ay hindi lamang nakabatay sa dugo. Ito ay isang pagpili, isang araw-araw na pagpili na manatili, mag-alaga, magsakripisyo, at mahalin ang mga taong pinakamahalaga sa iyo, kahit anuman ang pagsubok na dumating. At higit sa lahat, ang hindi namamatay na pag-asa. Na kahit gaano kadilim ang gabi o kalakas ang unos, laging may bukang liwayway na naghihintay. Laging may pagkakataong bumangon, magsimula muli at itama ang mga pagkakamali. Ngayon, ako naman ang gustong makinig sa inyo. Gusto kong malaman ang inyong mga saloobin. Anong eksena ang pinakatumatak sa inyo? Anong naramdaman ninyo para kay Eileen sa kanyang pag-iisa? Naintindihan niyo ba ang pinagdaanan ni Troy sa kabila ng kanyang amnesia? Naiyak ba kayo, nainis o kinilig? Huwag po kayong mahiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga kwento at reaksyon ay napakahalaga sa akin. At kung nagustuhan ninyo ang paglalakbay na ito, sana'y maibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya upang mas marami pa tayong makasama sa ating mga susunod na kwentuhan. Hanggang sa ating susunod na kwento. Maraming salamat muli at mabuhay tayong lahat. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.